as far as the PAOK is concerned, how are you treating Harry Roque? Person of interest po lamang, no? Sapagkat nagtaka nga kami, paano nakita yung kanyang mga bank statements doon sa Lucky South 99. We saw a number of bank statements bank statements such as his dollar deposits, no? Yung kung di ako nagkakamali, may isa pa doon joint account with his wife, no? So, nagtaka lang kami, bakit ba yung mga documents ni Sir Harry Roque nandoon sa Lucky South 99? So, bakit mo ipapatago? Bakit pakalat-kalat yung ilang mga dokumento mo doon sa lugar? No, pero yun nga, by itself, it may not constitute something criminal. Kaya lang, gaya nga ng sinabi namin ni Undersecretary Gilbert Cruz, kinakailangan may mag-uugnay. So, yung testimonya ni Chairman Al, initially we thought may something sinister behind it. Pero kanina in public, wala naman siyang pinatutukuyan na ganoon, Christian. So kami, person of interest lamang po siya. Pero sa inyo ba, as far as PAOK is concerned, nakabase lang po ba kayo doon sa nalaman na o napag-alaman na ng PAGCOR? O meron kayong sariling investigasyon kung saan meron kayong nakuhang additional about Harry Roque? That's a very good question, Christian. Siyempre, hindi naman tayo aasa lamang sa mga dokumento or testimonya ng isang ahensya. Kami rin po ay naghahalukay sa ngayon, hindi lang tungkol kay Ginoong Roque, kundi patungkol na rin sa ilang mga individual na may kinalaman sa pogong ito. Sapagkat may mga nakikita tayong mga pangalan na pwedeng maugnay dito sa problema sa PORAC, mga former, current government officials, no? Kasi tandaan natin, the statement of the Executive Secretary is we should follow where the evidence leads us. Alam naman natin na ang chairman ng PAOK ay dating punong maestrado. So, kung anong ebidensya ang nakukuha namin, nahalukay namin, kung anong lead, susundin lang po namin. No? Okay. Isa-isahin po natin yung mga natagpuan yung dokumento na may kaugnayan kay Harry Roque. So binanggit niyo yung bank statements, tapos meron pang, lahat ba ito, puro Xerox copy, puro photocopy po ito, no? No. The documents that we got appears to be original documents. Pero, syempre, best evidence rule, it will really depend kung iyon ay authenticate ng mga court officers kung saan po nanggaling yung mga dokumentong yun. Pero they don't appear to be photocopies, Christian. So sa unang pagtingin nyo, mukhang issued by the banks. Tama ba? Yes, may mga deposit slips, may mga bank certifications, no? Saan po dun sa mismong Pogo Hub nyo natagpuan itong bank statements na may pangalan ni Harry Roque? Well, hindi ko malala exactly kung anong specific villa or admin building, pero I am quite sure na yung documents na yon ay nakuha sa lugar kung saan nakuha rin yung mga dokumento ni A.R. de la Serna. Okay. Ilang bank statements po yung nakita nyo? Or ilang bangko rin? As far as you can remember. Parang dalawang bangko, hindi ako nagkakamali. No? Hindi ko napapangalanan yung bangko, pero dollar deposits sila, Christian. Joint account ng mag-asawa. Pero sabi nga po namin, nagkataon lang siguro na nakita namin doon, kaya kinonsidera namin siyang person of interest, subject of investigation. Pero kung may matatagpuan pa kami beyond the bank statements, depende na po yun kung gaano kami kalalim maghuhukay ngayon. So, nakadepende talaga ngayon. So, hukay kami ng hukay na lang, Christian. So far, sa pagtatanong nyo po, ano po ba yung mga nasilip nyo? Bakit nandun yung bank statement si Harry Roque? Yun nga, kasi dapat mag-appear na si Mr. De La Serna. Kasi sa kwarto ni De La Serna nakuha lahat ng mga documents na yun eh. Siya ang makakapagpatunay, makakapagbigay ng tunay na kwento kung ano nga ba talagang ginagawa ng mga dokumentong yun doon sa kanyang kwarto. Si De La Serna po ba, yung si Mr. Supranational, nakausap na po ba ito ng PAOK?
ay tinatawagan po natin at saka iniimbitahan din po ng Senado. Ayaw makipag-ugnayan po eh. Kaya kung di ako Ah, nagkakamali, nasumpina na po siya kanina. At kapag hindi pa rin niya nag-appear sa susunod, baka may warrant of arrest na po yan. Pero si Attorney Harry Roque, nakausap niya na po ba? Since nagkaroon ng raid at nakita yung kanyang di umano'y bank statements. Si Mr. Roque, hindi pa po. Kanina lang po namin kasi na-confirm yung mga ibang mga bagay-bagay. So, we will confer with CIDG kung ano ang magiging subsequent namin na mga moves kung meron man. Okay. Bukod po sa bank statements, ano po yung mga nakita niyong dokumento linking Harry Roque dito sa Porac Pogo Hub? Well, yung mga documents galing sa PAGCOR na isinapubliko naman kanina ng PAGCOR, no? So, we've gotten certified true copies of the letters of application, the entire case, the entire folder, so to speak, application folder ng Lucky South 99, nakuha na po natin yan, certified true copy, at naka-indicate nga po doon na ang kanilang legal officer within the organizational chart of Lucky South 99 ay si Mr. Harry Roque. So, posible naman po siguro na totoo yun sapagkat sabi nga ni Chairman Al, nag-appear si Mr. Roque together with Cassandra Leong doon sa PAGCOR at saka nakipag-meeting siya kay Chairman Al at saka kay Atty. Fernandez. So, medyo marami pong pwedeng mag-ugnay, mga links. Sapagkat sa aming pananaw, merong ugnayan. In fact, merong, anong tawag nga ba rito, nag-share ng board of directors, kung di kami nagkakamali, at saka sharing ng beneficial owners, yung Whirlwind Corporation, at saka yung Lucky South 99. Kaya nga patuloy yung aming pag-iimbestiga, Christian, no? Nakita niyo naman siguro yung PAOK, hindi kami trigger happy. Hindi katulad ng iba na pag may nakuhang whatever na document, file na agad. Yun na yun. No. We do document examination. We dig through the documents. Kaya pag nag-file kami ng kaso, sigurado kami malakas yung ebidensya namin doon sa mapapile namin ng kaso. So, tinitingnan namin yung relasyon noong Lucky South at saka ng Whirlwind Corporation because of the interlocking board of directors, interlocking beneficial owners. Okay. Kasi nabasa niyo po ba yung statement ni Harry Roque? Mahaba yung sagot niya dyan, di ba? So, dinideny niya na meron siyang legal connection or legal counsel siya nitong Lucky South 99. Lucky South. Tapos ang sabi rin niya, nung panahon na yon hindi pa naman daw to illegal. So, hindi siya pwede, kung sakali man siya yung abogado, he was not representing an illegal pogo. Okay. Pero, ang iginigiit niya rito kasi, tama po ba, yung Whirlwind, ito yung nagpaupa doon sa Lucky South 99. Tama po ba? Yes, yes. Tapos, ano po si Cassandra Ong? Ano siya sa Whirlwind? No, Cassandra appears to be the authorized representative or one of the members of the board, one of the beneficial owners noong Lucky South, yung lessee ng Whirlwind Corporation. Kaya Okay, nga yung lang, umuupa. sila yung umuupa. Kaya lang nga, Christian, hindi kami naniniwala kasi na mag-iba yung Whirlwind at saka yung Lucky South sapagkat may interlocking silang mga beneficial owners, may interlocking individuals na mag-uugnay dito sa dalawang korporasyon na ito. Okay. So parang isa lang siya. Pero Yes. pinapalabas na isa, umuupa ron sa isa. Pero pag Yes. inanalyze siya, isa Pero lang sila. pinalalaw sila na magkahiwalay sila. Edi, kung totoo yan, edi kalokohan itong sagot ni Harry Roque. Kung re-represent Well, lang niya isa, isa lang naman pala siya kung sakasakali. siguro nakalimutan ni Ginoong Roque na yung Lucky South 99 ay na-raid na po yan na as early as 2020. No? So as early as 2020 na-raid na po yan ng DILG doon sa kanilang isang opisina, kung hindi ako nagkakamali, sa Angeles po. So remember, it was closed. Their operations in Angeles was closed because they were engaged in the kidnapping of more than 40 Chinese nationals. No? Okay. So the very same Lucky South 99 that resurfaced in other parts of the country, Vigan, Lawag, Ilocos Norte, Porac, is the same Lucky South 99 na na-raid
doon sa Angeles City. No? So, Mm. they're one and the same. It's part of one criminal organization engaged in money laundering scams and the like.